Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Isang magandang buhay sa atin lahat mga kaibigan at magandang umaga sa inyo lahat. Hala, masaya na naman po tayo ngayong araw na ito dahil karamihan na nasa-celebrate ng iba't ibang okasyon tulad ng fiesta. At yung mga ilan, lalo na sa kanayunan mga kaibigan, ay ang Santa Cruzan ang kanilang hihirapan at sobrang talagang busy ang mga tao sa mga panahon na yan, itong mga panahon na ito. Dahil una ay tradisyon na ng ating mga kababayan ang parada para sa prosesyon. At syempre nais namin itanong sa inyo mga kaibigan kakampi ko, kamusta na po ang inyong Mother's Day celebration? At syempre ako po ay nilibre naman ng aking anak at napunta kami sa kebab nitong linggo. Yan. Ami, saan ka nagpunta? Ha? Novaliches, ayun. Syempre lahat po tayo ay masaya sa araw na ito dahil ito ay Mother's Day. At syempre dito talaga ay pinaglalaanan talaga natin ng pansin at binibigay natin kaukulang pasasalamat sa ating mga magulang, di ba? At alam natin napakasaya ng Mother's Day dahil dito nakikita natin gaano ba kahalaga ang isang ina para sa isang anak. At para naman sa ating mga ina, ay naku, alam kong tuwan-tuwa po kayo, wala pong kabayaran ang pagiging isang masaya. Lalong-lalo na kung ito ay bigay ng isang anak. Ayan, di ba? At syempre, karamihan din, maraming mga kapiestahan na ang nangyayari. Alam ko, May 15 ay piyesta sa San Isidro. Yan. At hindi ako magkakamali dahil ito ay anniversary naman ng aking nanay at tatay. Yan. At sana dun sa mga nagsa-celebrate ay dahan-dahan lamang po ang pagsa-celebrate, lalong-lalo na sa mga kanayunan. No? Dahil wag nating ubusin ang ating kapirahan dyan. Di ba? So maraming mga paraan na hindi masyadong malaki ang gastos. At syempre, ang Mayo pa rin, ito naman yung papalapit naman ang pasukan. At syempre, mga estudyante, need din nilang maging handa para sa pagpasok. Pero sabi ko nga sa mga estudyante, abay magpakasaya na kayo dahil sa mga susunod ay malapit na ang pasukan. Kaya dapat i-enjoy nyo na yung mga wala pang pasok dahil sa susunod ay magiging seryoso na naman tayo sa pasukan. Ayan, nako. Samantala, kamustahin natin ang mga tradisyon mamaya-maya, lalo na sa mga ito ikatlong Sabado na to, makikita na natin ang mga Santa Cruzan, mga prosesyon. Dapat ay maging solemn tayo dito, ika nga sabi ng simbahan. Dahil ito po ay may mga storya na dapat ay ating tingnan dahil medyo maganda ang tradisyon na ito. Pero nais kong paalala sa inyo, ha, mga kaibigan, ito ring panahon na ito ay pumasok na ang tag-ulan.
Diba? So, ingat-ingat pa rin tayo sa mga bagyo. Kung matatanda ko si Dodong, dumating na, ano. So, yan. Kailangan titingnan din natin yan ng mga panahon na ganyan. Alam naman yung climate change ay maaraw na maaraw, mamaya biglang ulan. Mainit na mainit, biglang mamaya ay iba na naman ang klima. Dulot po yan ng pabago-bagong klima at panahon sa Pilipinas. Hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. At sige po, dire-diretso na tayo. At para sa ating mga OFW, dapat ninyong tatandaan, ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi po biro. Yan po ay dapat lagi tayong nasa ayos, ano? Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, umangkop sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ay iyong magiging pansamantalang tirahan. Yan. Lagi tayong sasabay sa mga batas at kultura ng bansang ating pupuntahan. Hindi pwedeng ibang kultura natin ay ipapa-adapt mo sa bansang iyong pupuntahan ang kulturang nakuha mo sa Pilipinas. Siyempre, iba-iba tayo ng kultura at dapat nating intindihin yan. At paalala pa rin natin sa mga mag-a-abroad, lalo-lalo yung mga bagong mag-a-abroad, lahat ng papeles dapat original. Ang mga papeles mo, kailangan isi-xerox mo lahat ng original. At dapat walang lalabas sa'yo na original. Lahat ng pwede mong ibigay o isubmit sa mga kinaukulan na gusto mong bigyan ay Xerox copy. Sabi ko rito, dapat walang lalabas sa'yo na original copy. At samantala, ayon pa rin sa POEA, doon sa mga balik manggagawa, hinihikayat kayo ng POEA na mag-online processing na. At syempre, mas mainam iproseso ninyo ang inyong mga OEC sa pamamagitan ng bmonline.ph. Yan, buksan lamang ninyo yan. Pero kung hindi kayo kwalipikadong gumamit ng BM Online, tumawag po kayo sa POEA at makipag-appointment. At para sa kaalaman pa rin ng lahat, pwede niyong buksan at bisitahin ang aming kakampi/news.blogspot.com at yung aming www.ustream.tv/channel-kakampi-online. Ganon din ang aming website, kakampi.wix.com/kakampi. Sa Facebook, pwede niyong buksan ang Philippine Social Security System, ang PhilHealth, ang Pag-ibig, ayan. At syempre kami rin po, Kakampi. Ayun, Kakampi Services. At para naman sa mga nominations, ito di ba? Who will be the next awardees of the OFW Gawad Parangal 2015? Ito na yung chance ninyo na mag-nominate and vote your best. Ito mga bets na categories are artist, CSO, government, at yung media. At syempre, kung gusto nyo may mga magagaling na recruitment agencies, pwede po, email, pwede ring email sa atin. Pwede, pwede kayo mag-email sa kakampiservices.com. Tama? Okay, pwede mag-email sa kakampi@gmail.com. Yan. At mamaya maririnig natin yung isang artist natin na nanalo, di ba? Paparinig namin po sa inyo dahil si Marian Rivera ay isa sa binigyan natin ng awards, no? At ang award niya po ay Best Favorite, OFW Favorite, Actress Favorite, paboritong actress. Yan. Kaya natin bigay At syempre, si Angel Locsin din, isa sa ating awardee. Siya naman ay Best Actress para doon sa kanyang, ay yung kanyang legal wife. Yan. So, mamaya po maririnig ninyo ang mga boses nito doon sa kanilang awards na natanggap. At
para sa ating unang-unang alam ba ninyo? Gusto ko lang sabihin sa inyo na malapit na po ang pasukan. Yun lang naman. At sabihin natin ang mga estudyante ay bitin pa rin sa bakasyon. Sasabihin yan, di ba? Ay, bitin ako pero ang tagal na, no? 2 buwan din na bakasyon, di ba? Pero bitin pa rin sa bakasyon ang ating mga kababayan na estudyante. Yung ating mga kampi na estudyante. Bitin na bitin pa rin. At yung ilan naman daw, sabi nila dito sa ating mga text, nararamdaman nila naman sa pasukan, itong darating na pasukan ay mixed emotions ngayong pasukan. Bakit? Kasi syempre panibago na naman pakikibaka. At pag anong tawag sa kilay? Pagsusunog daw ng kilay, sabi ni Allen. Yan. Pero ang sinasabi natin dito, kaya mix ang nararamdaman ng isang estudyante, lalong-lalo na yung bagong pasok, yung mga grade 1, di ba? O kaya yung first time na papasok ng school. Bakit? Bakit kaya, Allen? Excited sila kasi bago yung sapatos, medyas, uniform, at syempre yung bag nila bagong-bago, di ba? At sa mga high school, ayan, yung mga medyo nakakakilala na, panibago na naman pakipagkaibigan at bagong kaklase. Yung iba naman lumang kaklase. Pero sabik na sabik silang magkita-kita sa araw ng pasukan, sa unang-unang pasok ng eskwelahan. Pero sinasabi ng inyong lingkod, dapat paghandaan natin ang pasukan, lalong-lalo na sa mga elementary at high school. Alam ba ninyo na excited na kayo dahil sa mga bago ninyong sapatos, uniform, mga aklat, lahat yan. Pero dapat yung tatandaan, gumising tayo ng maaga, doon sa lalo sa mga papasok ng maagang maaga. At syempre, tulungan natin si nanay, si mami, na mag-ayos ng inyong gamit. Huwag lang puro si mami ang mag-aasikaso ng inyong gamit. Dapat sabayan din ninyo siya. At ngayon mga kaibigan, dire-diretso pa rin tayo. Ang kakampi ay nakapaloob sa temang magtulungan. Ikaw, ako, gobyerno, tayong lahat. At sa OWA naman, sa tamang kaalaman, sigurado ang kaligtasan. Yan, dapat alam natin ang lahat ng mga pros and cons sa pag-abroad. Sa PhilHealth, sinasabi ng PhilHealth, pangalagaan mo ang iyong sarili, mag-PhilHealth na para sa malusog na pangatawan, magsiguro, dapat malusog ka. Sa ating SSS, sabi ng SSS, miyembro, believe kami sa inyo. At syempre, huwag yung pagkakalimutan din ang pag-ibig. Kami ay inyong matatawagan kapag nandito kami sa station 6879144, 6370218, at sa kakampi 5538656. At pwede rin kayo tumawag sa POEA hotline 7221144, 7221155. Kung pakiramdam nyo ay na illegal recruit kayo, pwede kayo tumawag sa POEA 7221189, 7210619. At alam nyo, magbilis aksyonan yan ang ating POEA. Ganon din naman ang OWA, ang Overseas Workers Welfare Administration, 551-6641, 551-1560. Ang ating Department of Labor and Employment, 527-8000. Ang ating PhilHealth 441-7442, Pag-ibig 724-4244, at sa SSS 920-6446 hanggang 55. Ayan, kung may mga katanungan kayo doon sa mga numero na yan, pwede ninyong tawagan sila. Una, kaya. Una, kaya. Ay! Una. At syempre mga babayan, para sa ating ikalawang alam ba ninyo? OFW ka ba?
Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa Overseas Workers Welfare Administration, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance at reintegration program. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992 o kaya ay mag-log on sa www.owa.gov.ph. Ang tanggapan ng OWA, di kayo bibiguin. Ay, naku, hindi ko na kailangan yan. May HMO na ako eh. Ang HMO mo ba, babayaran ka kahit anong sakit? Hindi! Selected lang syempre, di nalugi sila. Kung may sakit ka bago ka mag-apply for an HMO, i-approve ka ba? Hindi din! Ang HMO mo ba ay kasing mura ng annual premium ng PhilHealth, kasama pa na beneficiary lahat ng qualified dependents mo. Abay, lalong hindi! O, ayun naman pala eh. Magpamiyembro ka na. Dahil sa PhilHealth, kung may magkasakit, hindi ka kakaba-kaba dahil sigurado ka. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa alimang tanggapan ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Ma'am, magpapaalam na sana ako. Bakit? Saan ka pupunta? Mag-abroad na po ako. Gasoline boy sa Middle East. Mabilis nga po eh. Direct hire kasi. Ni-refer kasi ako ng kababata ako sa employer. Ano? Direct hire? E di ba bawal yan? Wala kang proteksyon kung ganyan ha? Dapat idaan mo sa legal na proseso. Ha? Ganun po ba? To find out more, log on to www.poea.gov.ph or call the POEA at 722-1144 or 722-1155. Trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila ay pagsamantalahan sa loob o labas ng Pilipinas. Gaya na lamang ni Annie, isang biktima ng illegal recruiter na pinangakuan ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Ngunit pagdating sa bansang Brunei ay pinagsamantalahan lamang ito ng kanyang amo. Maging alerto at huwag basta maniniwala sa mga hindi lisensyadong recruiter. Upang makasiguro, tumawag lamang sa POEA hotline 722-1144 or 722-1155. Isang paalala mula sa kakampi at ng himpilang ito. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Back to our regular programming. At mga kaibigan, tingnan po natin at alamin natin ano at paano nga ba nagsimula ang Santa Cruzan.
ang panahon ng mga kasila nang ito ay sinimulang ipagdiwang ng mga Pilipino. Ginaganap ito kapag buwan ng Mayo, na kung saan naghahanda ng mga masasarap na pagkain ang napiling Hermana Mayor. Nagproprosesyon habang nagdarasal ng banal na rosaryo ang taong bayan. Ang mga dalaga naman o ang sagala ay may mga iba't ibang titulo at magagandang kasuotan. Kasama nila sa magagarang arko ang kanilang mga konsorte. Si Reyna Elena naman ang nasa pinakahuling parte ng prosesyon at sumunod ay ang imahe ng mahal na Birheng Maria na inaalalayan ng mga bulaklak. Tinatawag ding itong Flores de Mayo. Ang paggunita sa Santa Cruzan ay ang pagkakatagpo. O dito, bakit nga ba may Santa Cruzan? Dahil ang pagkakatagpo ni Santa Helena. Helena po ito ina ni Constantine the Great sa krus ng ating Panginoong Jesus. 300 taon makalipas ang kamatayan ng ating Panginoon nang magpunta si Santa Helena sa bundok ng Kalbaryo kasama ang isang may sakit nang matagpuan nila ang 3 krus. Nang matagpuan nila ito ay kaagad niyang pinahiga ang taong may sakit sa mga ito. Tunay silang gumaling ng madantayan nila ang isa sa 3 krus na pinaniniwalaan sa Panginoong Hesukristo. Ang Santa Cruzan ay alay din ng mga deboto bilang parangal at pag-alala sa ating mahal na Inang Birhen Maria. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang ng iba't ibang titulo bilang kalinis-linisan at kabanal-banalang ina ng Diyos, siya ay inalalayan ng mga bulaklak sa kanyang taglay na ningning at angking kagandahan. Samantala, malayo man sa bansang Sinilangan ay patuloy pa rin na isusulong ang kultura at tradisyon na kinaugalian. Ayan mga kaibigan, at kung makikita natin, ay naku, napakarami naglalakad sa gabi, lalo na sa gabi, no? At isang bayang taglay ang malalim na pagmamahal sa Panginoon. Nasa kabila ng lungkot at hirap ng pagkakawalay sa mga minamahal sa Pilipinas, ay laging handang tumulong sa kapwa na may pusong mapagkumbaba at mga ngiting laging may dalang pag-asa. Ilang taon na ang nakalilipas, ang emperador ng Roma, si Constantino, ay dinalaw ng isang panaginip na siya ay hinihingan ng tulong na pumunta sa isang digmaan upang lumaban sa ngalan ng banal na krus. Habang nasupil niya ang kanyang kalaban at ang kanyang tagumpay ay naging sanhi ng kanyang pagiging Kristiyano. At siya ang naging unang Kristiyanong emperador sa kasaysayan. Dahil sa lahat ng mga pangyayari, nagkaroon ng inspirasyon ang kanyang ina, si Reyna Elena. At noong taong 326 AD, nagsagawa siya ng isang paglakbay sa banal na lugar upang hanapin ang banal na krus. Matagumpay ngang nahanap ni Reyna Elena ang banal na krus at ang kanyang pagbabalik ay nagkaroon ng isang masayang pagdiriwang. At tingnan natin mabuti mga kababayan ang pagkakasunod-sunod ng prosesyon. Ang unang makikita natin ay si Metosela. Ang imahe niya ay may balbas at nakayukod habang nakasakay sa karitela. Tinutusta niya ang ilang butil ng buhangin sa kawali. Ang ginagawa niyang ito ay isang paalala sa lahat ng kumikinang ay magiging alabok din. Yun ang ibig sabihin pala nun.
Sa ikalawang hanay, ang makita natin dyan ay si Reyna Banderada. Nakasuot siya ng puting damit at may dalang dilaw na trianggulong bandila. Sinisimbula niya ang pagdating ng Kristyanismo. Sa ikatlong hanay ng prosesyon ay aitas. Inilalarawan nila ang kalagayan ng bansa bago dumating ang Kristyanismo. Sila ay mga Pilipinong pagano. Pang-apat, si Reyna Mora. Ang simbolo niya ay tumutukoy sa dominanting relihiyon bago dumating ang Kristyanismo. Ito ay babaeng Moro ng Muslim. Si Reyna Pe, sinisimbolo niya ang bertud ng pananampalataya. Siya ay may dalang krus. Si Reyna Esperanza naman ay sumasalamin sa bertud ng pag-asa. May dala siyang angkla. Si Reyna Caridad, sinisimbolo niya ang bertud ng pagkakawang gawa. Siya ay may dalang pulang puso. Habang ang Reyna Abogada, siya ang tagapagtanggol ng mga mahirap at naaapi. Nakasuot siya ng itim na toga at damit na nagdadala ng malaking libro. Habang si Reyna Sentenciada, ang kanyang mga kamay ay natatalian ng lubid. Ito ay simbolo naman ng inosenteng taon na nahahatulan ng pagkakasala. Sinasamahan siya ng 2 sundalo. Ala, ngayon ko lang ito alam. Reyna Justicia. Isa siyang personifikasyon ng salamin ng katarungan. Nagdadala siya ng timbangan at espada. Habang si Reyna Judith, kinakatawan ni Judith ng Pentulia, ang naging tagapagligtas ng kanyang syudad laban sa mga Assyrian. Matapos niyang pugutan ng ulo ang mga malulupit na Holoferm, dala-dala niya sa isang kamay ang isang pugot na ulo at sa kabilang kamay naman ay isang espada. Si Reyna Sheba ay nagdadala naman ng isang kahon ng mga alahas. Habang si Reyna Esther, isang biblikal na Hudyo na nagligtas sa kanyang mga kababayan mula sa kamatayan at pagkawasak. May tanga naman siyang isang setro. Sa ika-14 na pwesto, Samaritana. Siya ang babaeng kinausap ni Kristo sa balon. Ayun, alam ko yun. May dala siyang lalagyan ng tubig sa kanyang balikat. Veronica, siya ang babaeng nagpunas ng mukha ni Kristo. May hawak siyang bandana kung saan nakabakas ang 3 mukha ni Kristo. Sa ika-15, siya yung nagpunas ng mukha, o si Veronica yung pang-15. Pang-16, Tres Marias. Yan. Mary Magdalene, o si Mary Magdalena o Maria Magdalena, dala-dala niya ang isang bote ng pabango. Si Mary ang ina ni Kristo, siya ay may dalang panyo. Mary, ina ni Santiago, siya ay may dalang bote ng langis. Yan, yung 3 Maria, Tres Marias. Sa ika-17 pwesto, nagdiriwang ng sa maraming katawagan kay Birheng Maria. Marian ang tawag dyan. Samantala, Ave Maria. Ito naman ang kinakatawan ng 8 batang babae na nakasuot ng mahabang puting damit at pakpak upang magbukha silang anghel, upang mabuo ang salitang Ave Maria. Ang bawat isa ay may dalang isang letra. Una, Divina Pastora, dala-dala niya ang tungkod ng isang pastol. Reina de las Estrellas, may dala siyang baston na may mga bituin.
Rosa Mystica, tangan-tangan niya ang punpun ng mga rosas. Reyna Paz, dala niya ang simbolo ng kapayapaan, habang si Reyna de las Propetas may dala siyang hourglass, yung hourglass. Si Reyna de Cielo, siya naman ang may dalang bulaklak. May kasama siyang 2 anghel. Reyna de la Virgenes, dala niya isang rosaryo at napapalibutan ng 2 maliliit na anghel. Reyna de las Flores, punpun ng bulaklak ang daladala nito. Habang sa ika-18 pwesto, Reyna Elena, siya ang bantog na personang nakahanap ng tunay na krus. May dala siyang maliliit na krus at konsorte naman niya ang kanyang anak na si Constantino. Anak niya pala yun. So, ayan po ang bumubuo ng ating Santa Cruzan. At ako po inihikayat natin ang lahat na maging, anong tawag ko sa ganon, ay maging isang tradisyon natin na formal at dapat ay talagang yung mga panatiko ang gumagawa nito. At kung may storyang ganito ang Santa Cruzan, ay dapat ganun ang pagkakaayos, hindi lahat ay reyna. Yan po ang ating alam ba ninyo sa Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Para sa ating mga OFW Balita Tidbits, P9 nanalo sa UK General Election bilang Town Councilor. At mula dito, ito ay magsisilbing inspirasyon ng mga OFWs, lalo na sa United Kingdom. 30 Pinoy ang nakakulong sa Hong Kong dahil sa drug trafficking. 25 taon na may dugong Pinoy o 25 years old na may dugong Pinoy ang kakandidato sa British Parliament election. Mga taong bubuo sa task force na tututok sa kaso ni Veloso, itinalaga na ng Department of Justice. At para naman sa ating mga balita sa Sabadong ito, nakikisimpatya naman at nakikisa ang kakampi sa pagpanaw ni Ambassador Domingo Lucenario Jr. At sa ilang mga balita, nakikisa ang mga overseas Filipino workers sa Hong Kong sa pakikipagdalamhati ng hindi inaasahang pagpanaw ni Ambassador Domingo Lucenario Jr. Kabilang si Lucenario sa mga nasawi sa pagbagsak ng isang military helicopters sa Pakistan nitong nakaraang Biyernes. Ayon sa balita, si Lucenario sa mga nakilalang opisyal ng gobyerno na tunay at sinserong maglingkod sa kanyang mga kababayan na hindi umaasa ng anumang kapalit, parangal o pagkilala. Sa ilang pang mga balita natin, nananawagan ngayon ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa mga naging biktima ng RISA International Smart Employment Services o RISES na lumantad at tumistigo laban sa naturang ahensya. Ito ay matapos kanselahin ang lisensya dahil sa pambibiktima at pagpapabaya sa ilang overseas Filipino workers. Ayon kay POEA Regional Director Delfina Camarillo, hindi na maaaring makapag-recruit pa at magpadala ng mga manggagawa sa ibang bansa ang RISES dahil sa wala ng visa ang lisensya nito. Samantala, paalala ng POEA sa mga nabiktima ng illegal recruitment at human trafficking at sa mga gumagamit o sa ginagamit na drug courier na wag kayong tatanggap ng mga alok na trabaho na walang kaukulang mga papeles o using the easy way out via the no tourist visa arrangement.
At kadalasan ay ang mga ito ay papunta sa mga ASEAN member state tulad ng Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei at Thailand. Ayon kay Administration Hans Kakdak, huwag umalis ng Pilipinas. Ang may eskema pareho ng nabanggit kanina at may ilang nakakalusot po sa pagdadala ng droga. Matapos niyan, kadalasan stranded at walang mapasukang trabaho ang mga workers sa bansang kanilang napuntahan. At kadalasan napipilitan silang tumanggap ng trabaho na mababa ang pasahod at kung magkaminsan ay nasasadlak sa mahirap na trabaho at magkaminsan pa ay napupunta sa prostitusyon. Asahan ng sa susunod na buwan, tataas ang pangangailangan para sa mga Pilipino domestic workers sa Qatar. Dahil kasunod nito, nagplano ang Indonesia na ipatigil ang pagpapadala ng manggagawa sa 21 Middle Eastern countries. Dahil na rin sa 2 babaeng Indonesian ang na-execute nitong nakaraang May 5. Samantala, ayon sa report ni Labor Attaché Leopoldo de Jesus, pumayag na rin ang Qatar sa $400 na minimum monthly salary para sa mga domestic helper. At dahil dyan, dadami na talaga ang papunta sa naturang bansa dahil na rin sa nabanggit na sweldo. Ayon kay De Jesus, ang Filipino Overseas Labor Office sa Qatar ay nagpoproseso ng mga papeles na nasa average na 70 to 75 contracts daily. At pasado naman halos ang 85% ng total application na galing sa iba't ibang manpower agency dito sa Pilipinas. Ayon pa sa balita, ang bansang Indonesia ayon sa kanila ay plano talaga nilang ihinto ang pagpapalabas ng mga manggagawa sa Middle East dahil na rin sa hindi magandang nangyari sa mga Indonesian sa mga naturang rehiyon. Samantala, ayon pa sa polo sa Qatar, aayusin nila at lilimitahan ang job orders para sa household service worker upang masiguro ang kalidad ng trabaho ng mga naturang manggagawa. Iyan ang ating mga balita sa araw na ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Mission Impossible. Gaano man kabigat, problemang legal may katapat dito sa Mission Impossible. Okay mga kaibigan, balikan naman natin ngayon ang ating Mission Impossible. Sa araw naman ito ay pakinggan natin ang tungkulin o ano mga dapat gawin natin o ano mga naalala natin kapag tayo nasa abroad. Kung tayo may mga problema ang kinakaharap dyan, ano yung mga pwedeng gawin? Yan. At ito po ay pinag-usapan din natin sa PIDOS. So, ngayon tayo nasa PIDOS online. No? So, ibig sabihin, may mga dapat tayong gawin kapag tayo ay may problema sa abroad. At kahit wala tayong problema, dapat alam pa rin natin kung ano yung mga gagawin natin. So, pansamantala, tingnan natin, pakinggan natin ang mga bilin sa atin na ito. A migrant usually should go to the embassy, the nearest embassy. In the Philippine case, the worker should approach the offices of the Philippine embassy. We have there the consular office who normally performs the assistances to our national. When a complaint is filed, it will be the people of our consular office who will hire a local counselor
to pursue the case, our welfare officer, together with the consular people, will provide other financial as well as shelter and other assistances to the worker while he is processing his claim. At kung tayo naman po, mga kaibigan at kakampi ko, ay nag-abroad, dapat tandaan natin yung 3 A's. No? A's. Tingnan natin kung ano mga 3 A's na ito. I have a little bit of advice and I call it 3 A's. First A is awareness, second A is assertion, and the third A is assistance. First A, awareness. You should be aware of your rights. Second, assertion. You should know how to assert your right. That means you should know how to communicate your feelings and your observations and how to communicate what you would like for the changes you would like to happen. The third is you should know whom and where to seek assistance because you cannot do it by yourself. You will have to seek the assistance of our embassy, of your friends, and of your families back home. At para naman sa International Organization for Migration, sinasabi nila ilang dekada na talaga namang hindi bumababa ang paglabas ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Ito ay taon-taong tumataas. At pag tumataas ang demand ng mga nag-abroad, ibig sabihin marami rin ang mga iba't ibang kaso na kinakaharap ng ating mga kababayan, di ba? So, pakinggan natin ano ang pagtala o pagtingin ng International Organization for Migration para sa ating mga OFWs. The volume of female migrant workers has increased dramatically over the last decade. Credible sources have shown us that violence and abuse are reported more often, and women are especially vulnerable to exploitation. This shame evolves into an unfortunate situation where they end up suffering very much in silence. It is a fact, though, that female migrant workers can prepare in advance to fight both abuse and exploitation. They can learn to be stronger, they can learn to be smarter, and they can be more in control of their own destiny. They must plan ahead in order to work abroad successfully. For IOM, this can be summarized simply as be aware and be safe. Mission accomplished! Manggorio! Lampas 2 linggo na akong kumakahol. Pabalik-balik na lagnat. Naku, nanuno ka. Ha? Kumuha ka agad ng batang kambing. Bumunot ka ng buhok sa kilikili. Amuyin mo. Tapos po, gagaling ka na. Lampas 2 linggong ubo at pabalik-balik na lagnat? Iba ka TB na yan. Pa-check up ka na sa health center. A message from PhilHealth, DOH, and USAID. Alamin at gamitin ang inyong PhilHealth benefits. Tumawag sa 441-7442. PhilHealth, your partner in health. OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa Overseas Workers Welfare Administration, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance, at reintegration program. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992, o kaya ay mag-log on sa
www.owa.gov.ph. Tanggapan ng OWA, di kayo Do you know anyone planning to work abroad? Warn them about illegal recruitment. A recruiter without a POEA license, the immediate collection of fees, and the promise of immediate deployment are just a few of the many signs of illegal recruitment. To find out more, log on to www.poea.gov.ph or call the POEA at 722-1144 or 722-1155. Ma'am, magpapaalam na sana ako. Bakit? Saan ka pupunta? Mag-abroad na po ako. Gasoline boy sa Middle East. Mabilis nga po eh. Direct hire kasi. Ni-refer kasi ako ng kababata ako sa employer. Ano? Direct hire? Di ba bawal yan? Wala kang proteksyon kung ganyan, ha? Dapat idaan mo sa legal na proseso. Ha? Ganun po ba? To find out more, log on to www.poea.gov.ph or call the POEA at 722-1144 or 722-1155. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila ay pagsamantalahan sa loob o labas ng Pilipinas. Gaya na lamang ni Annie, isang biktima ng illegal recruiter na pinangakuan ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Ngunit pagdating sa bansang Brunei ay pinagsamantalahan lamang ito ng kanyang amo. Maging alerto at huwag basta maniniwala sa mga hindi lisensyadong recruiter. Upang makasiguro, tumawag lamang sa POEA hotline 722-1144 or 722-1155. Isang paalala mula sa kakampi at ng himpilang ito. Back to our regular programming. At ngayon para sa ating chikahang buhay, pangako ko po sa inyo kanina na isasahim papawid natin yung mga boses ng mga nanalo natin nung nakaraang 2014 Gawad Parangal. Para naman masabi-sabi o mai-email nyo man lang kung sino yung mga paborito ninyo na gusto nyong manalo at mabigyan natin ng award dito sa Gawad Parangal 2015. So pakinggan natin ang paborito ng mga OFWs, di ba? Na na artista. Yan, pakinggan natin. May we call on Miss Marian Rivera. Hello, good evening po. First time ko po dito, kaya nagulat po ako na may ganito po pala. At nakakatuwang isipin na may programa po pala o may ganito pong mga OFW na pagsama-sama kung ano pong nararapat para sa kanila. Kasi sa totoo lang po, parang may mga iba na mali yata po ang pagkakaintindi sa mga OFWs. Sa totoo lang po. Kasi ang nanay ko din po ay nagtrabaho po sa ibang bansa. At halos po lahat ng kakilala ko
nung mga kaklase ko po ng college, halos lahat po ng nanay at tatay nila nasa ibang bansa para pag-aralin sila. So, nakakatuwang isipin na at dapat yung mga bata na nawawalay sa mga magulang nila, dapat isipin nila mas ibang intensyon na kaya ang mga magulang nila nasa ibang bansa para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. At yan po ang binigay sa akin ng mga magulang ko. Kaya sa lahat po ng mga taga-OFWs at bumubuo po nito, marami pong salamat. Sana po next year makita ko po uli kayo. Ayan, maligayang Pasko po sa inyong lahat at sana po maging merry po ang Christmas nyo dahil ako po merry. Salamat po and good evening po sa inyong lahat. At yan mga kaibigan, si Miss Marian Rivera ang paborito ng mga OFWs At dito nakarelate nga din siya dahil yung pamilya rin niya nasa malalayong lugar din At sabi nga niya talaga napakahirap maging isang pamilya ng mga OFWs. The Overseas Filipino Workers' Choice Awardee as Best Actress, paborito po ng ating mga OFWs. In her performance in The Legal Wife, Miss Angel Locsin. Salamat. Magandang gabi, Magandang gabi ho sa inyong lahat. Nais ko ho sanang magpasalamat sa lahat ho ng bumubuo ng kakampi at sa lahat ho ng mga nandito ngayon sa harap ko. Maraming salamat po sa tiwalang binigay nyo at sa napakalaking karangalan na to. Alam niyo po kung okay lang ho mag-share. Nung in-offer po sa akin tong role na to, sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba itong gawin? Kasi parang ang bigat-bigat. Nasanay lang naman ako na puro mga hayop, mga ka-eksena ko, o kaya sinasabit lang naman ako. Isa po akong action star na nabigyan ng mga proyektong pang-drama na hindi inaasahan na yun pala ang aking hilig din. Pero nasabi ko sa sarili ko na sige, gagawin ko na lang to para sa lahat ng mga nagmahal, nasaktan, umasa, nagpaasa, iniwan. At ang mga legal wives po natin dito, alam ko marami sa atin dito nakaka-relate, especially dito sa mga OFWs, mga nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Pinili na maiwan ang pamilya para lang mabuhay ang pamilya nila. So, I'm sure hindi po bago ang kwento na to. Kaya maraming salamat po sa pagsabay po kay Monica. Lahat po ng iyak ko doon, lahat ng pinakita ko po doon, iniisip ko po talaga lahat po ng mga babaeng naloko ng mga lalaki para po to sa inyo. At sa mga lalaki, mag-ingat-ingat po kayo dahil alam na po ang mga kalokohan nyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo kakampi. At sana po, ito po aking first award sa kakampi. Pero napakalaking bagay ho talaga kasi iba po talaga yung pagod sa Legal Wife. Maraming salamat po sa malaking karangalan na to. At sana maging daan din to para sa lahat na nag-show sa ibang bansa na sana part ng PF nila, makatulong sila dun sa mga stranded sa ibang bansa, yung mga tumakas sa employer nila, yung mga biktima ng rape, na hindi makauwi dahil walang pamasahe. Sana maging wake-up call to. Especially sa Middle East, parang marami akong nababalitaan na issue na ganyan. So, mabuhay po kayo, ipagpatuloy niyo po itong magandang ginagawa niyo sa kapwa. Salamat po. At nga pala po, magpapasalamat lang po syempre ako sa aking boss, Miss Malu Santos, ng Star Cinema, ang aking director si Direk Rory Quintos, and si Direk Dado Lumibaw, si Maha, and si Jericho. Lahat po ng kasama ko sa Legal Wife. Thank you so much. At ang aking manager, si Manay Ethel, na pumilit sa akin ng role na to. Thank you, Manay. At naniniwala ka sa akin kahit hindi ako naniniwala sa sarili ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon mga kaibigan, yan po naman ang ating Best Actress
No, na walang iba kung hindi si Miss Angel Locsin. Yan. So, dun sa lahat ng mga nagnanais naman na iboto ang kanilang mga manok, aba, pwede naman po kayong mag-email sa atin sa kakampi@gmail.com. Yan. Email lang ninyo mga paborito nyong artista, paborito nyong mga media personnel, at doon sa mga NGOs, may gusto kayong iboto, o sabihin sa amin sa email, ayan po ang aming kakampi@gmail.com. At para sa ating huling hirit ng ating programa, ay nais natin magpaalala sa inyo, lalong-lalo na sa mga papuntang Japan. Ang may papayo ko na lang sa kanila pagpunta doon, lahat ng mga pinagagawa ng gobyerno natin, katulad ng ginagawa namin ngayon, kailangan matapos nila. Kasi yun, pwede nilang i-apply pagdating sa Japan, katulad ng pakikisalamuha sa kapwa doon. Siyempre mahirap kasi hindi mo alam yung totoong tao o hindi. Dito kasi inaaral nila lahat. Iyon ang mas maganda, tsaka yun sa OWA ito, yung pinapaliwanag nila, pwede nilang i-apply doon. At saka tatag ng loob. Una, pag nagkakaproblema, kailangan laging magdarasal. Tsaka yung employer, lagi naman nakasuporta. Kaya yung maipapayo ko sa pupunta ng Japan, huwag silang papayag na yung booking nila ililipat. Kailangan kung ano yung original na pupuntahan nila, doon sila. At huwag silang sa iba kasi pagka nahuli ng immigration, buti kung hindi. Nung kasi, hindi pa mahigpit. Ngayon, ikinukulong na nila. At syempre, yung mga papunta naman ng Kuwait, ito ang paalala sa inyo. Sumunod po sila sa kung anong mga gusto po ng madam sa kababa po niya. Saka po, huwag po silang malapit sa baba po nila kasi po mga Kuwaiti na ako yung mga babae na Arabo, selosa po masyado. At sa kahuli-hulihan, bago tayo magtapos, nais nating ipaalala rin sa mga papuntang Bahrain. Yan. Salamat sa Diyos. Isang araw lang na tinuruan niya ako. Tinandaan ko na. Para sa susunod, hindi na rin ako tuturuan. Ganda mo po, ma'am. Nagtiwala sa akin. Talagang English po, ma'am, ang salita namin. Ayaw niya na mag-Arabic ako kasi yung bata na alaga ko. Gusto niya, paglaki yung anak niya, marunong din mag-English. Ang masasabi ko lang yung mga kababayan ko na nagpaplanong mag-ibang bansa, tumuloy lang sila para makakuha naman sila ng experience at para matulungan naman nila ang mga pamilya niya. So, sa inyo pong lahat ay sana may mga natutunan kayo sa mga paalala ito ng ating mga kaibigan. At syempre, ito'y handog sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration. At yan mga kaibigan, naku, napakabilis ng oras no. Isang oras na naman ang lumipas. Lagi po nating tatandaan na lahat ng problemang kinakaharap ay may kasagutan. Dito lamang yan sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. And of course, naghintay kami ng mga email ninyo para sa inyong mga boto, ha. At muli po, nagpapaalam ang inyong lingkod, Feli Codemus, para sa babaeng migrante, may kakampi ka. Isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problemang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya, o kapatid, dito sa DWWS, may kakampi ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pagsisig at saka-saka, awiting, ito'y para sa inyo.
ang buhay ay maganda, masaya, at malungkot. Kung minsay malupit. Kung ang inyong kapwa ay makaranas ng ganitong mga uri ng pamumuhay, huwag silang sisisihin, huwag silang kamuhian, huwag silang pandirihan, at huwag silang husgahan. Ito ang ating kasaysayan na aming pinamagatang. Huwag naman. Malu, honey, are you happy? Very happy, George. Thank you so much. You have been very kind to me by marrying me, a Filipina.